Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Topic po natin for today ay i-share ko lang mga inquiries sa atin. Lately kasi, kagabi, tsaka kahapon, meron tayong inquiries. Yung isa ay taga-Australia, nakaka-amaze din. Kasi ito, OFW sila, since 2006 pa nasa Australia. Sila ay taga Quirino Province. Sila ay nagwo-work sa isang malaking piggery. At alam naman po natin na ang mga piggery, ang mga poultry sa abroad, lalong-lalo na dyan sa Australia, sa US, ay talagang malalaki. Puro automatic po yung kanilang ginagamit. Papindot-pindot na lang. Hindi kagaya dito sa atin, sa Pilipinas, na medyo yung mano-mano pa rin po tayo. Kaya lang, mas gustong-gusto ng mga foreigner yung Pinoy. Kasi tayo, halimbawa, may nasira, ang Pinoy likas na talaga, yung titignan niya na, aayusin niya na. Majority ng Pilipino, ugali po natin yan. May pagkukusa tayo na tayo na mismo yung mag-aayos. So, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga OFW natin na may pagkukusa. Mapaanong sektor man kayo nagtatrabaho. Masipag, di ba? Matyaga. Ayan. So, saludo po ako sa lahat ng Pinoy, lokal man o nasa abroad. So, yung nag-inquire sa atin kagabi, tumawag sila, nagkaroon ng overseas call. Sila ay nag-i-inquire ng RTL. Actually, napanood nila yung mga vlog natin. So, gusto nilang magpa-construct sa atin ng poultry house na pang 5,040 capacity. And then, installan natin ng battery cages. At saka sa atin din sila kukuha ng ready-to-lay na manok. Sila ay OFW sa Australia. And then, may mga kasamaan siya. Bali, grupo daw sila. Group of 5. Yung tatlo nag-work sa isang poultry. Yung dalawa nag-work sa piggery. Ngayon, medyo inalok siya na mag-put up ng poultry layer farm dito sa atin, sa Quirino Province. Natuwa si Sir kasi kahit papano makakatulong siya dun sa kanilang dito sa kanilang community sa Pilipinas. Ayan. And then ang plano nila napakaganda kasi gusto po nilang i-tie up to sa government, state university, yung mga gustong mag-OJT, gustong mag-training dun sa kanilang farm ay tatanggapin po nila. And then kapag sila ay nakapag-train na at mayroong bakante sa abroad dun sa Australia, ay pwede po nila itong tulungan para makapag-abroad. Ayan. So napakaganda po ng kanilang adhikain. Ayan. Naputol lang yung aming usapan kagabi kasi ako po ay nasa gym. Kita nyo naman po, tumataba na naman yung tiyan ko. Kaya gusto ko pong kahit treadmill man lang. First night ko kagabi kasi 24/7 po yung gym na yan. May ganun po pala yung Anytime Fitness. Yan, so nag-enroll ako kahapon at agad naman ako nagsimula kaagad nung tumawag si Sir. Kaya medyo siguro mga 40 minutes pa rin yung aming usapan. Yun, na-discuss namin, siya ay nakabili ng 3.3 hectare na property dyan sa Quirino kasi taga dyan nga sila. Plan nilang mag-start sa 5,000 heads capacity and then yearly sila ay magdadagdag. Depende po sa market. Ayan, dahil susundan po nila yung natutunan nila sa ating vlog na unti-unti yung pagdadagdag, hindi biglaan. Kako rin, pwede namang magpapunta sila ng kanilang tauhan dito para makapag-train sa ating farm. Kahit na 1 week lang naman, actually, kahit araw nga lang pwede na. And then, in-advisean ko rin sila na unahin yung source ng tubig, yung source rin ng electricity. Pwede rin silang magtayo ng windmill para sa tubig at pwede rin silang maglagay ng solar. And then pagdating naman sa housing, sa cages at saka sa manok, wala naman na silang iisipin. Kami na po ang bahala sa lahat. So kumbaga, dadating sila, i-operate na lang yung kanilang poultry.
Ganon din sa sa may mag-asawang nagpunta rin sa akin kahapon doon sa restaurant. Ang nadatnan po nila doon si Sir Jeff, siya yung nagma-manage ng ating restaurant. Tamang-tama, nasa lang naman ako. Galing ako ng farm, dumiretso ako ng barbershop. Kako antayin ako, papunta na ako ng restaurant. Pupuntahan ko sila para makausap kako. So nagkausap kami. Ang negosyo naman ng couple na to ay meron silang rice mill. Shout out pala sa kanila, RM Moyalde Rice Mill. So si Sir Ray Reynaldo, nag-ooperate din sila ng yung harvester. Meron din silang mini tractor. Very inspiring din yung kwento ni Sir Ray. Si Sir Ray ay current public school teacher siya dito sa amin, dito sa Pangasinan, at siya ay nagtuturo ng world history. May naging kaibigan siyang Indian. Manghang-mangha daw yung Indian na friend niya rito sa Pilipinas. Kasi alam ni Sir Ray yung history ng India. Ayan, so shout out sa couple kay Sir Ray. Ang dami ring nasubukan ni Sir Ray na mga negosyo or trabaho na para lang may mapagkakitaan siya nung siya ay nagsisimula. Ayan, hanggang sa siya ay makapag-put up ng rice mill. Nasubukan niyang magmaneho ng padjak. Ang nakaka-amaze din kay Sir Ray, nakakabilib din. 2 years na pala siyang nanonood ng vlog natin. Kumbaga silent siya, viewer. Matagal niya nang gustong ma-meet si Mang Mags, kaya lang hindi niya alam yung address. Mabuti na lang daw na balikan niya yung mga video kung saan na-mention natin na tayo ay taga rito sa Dagupan City. So, dun sa mga hindi pa po nakakaalam kung taga saan si Mang Mags, ako po ay taga Tapwak District. Ako po ang kasalukuyang barangay captain ngayon dito sa Tapwak District, Dagupan City. Kung nais nyo po akong pasyalan, pwede po tayong magkita sa aking restaurant. Walang iba ang Sydney Seafoods Restaurant sa may De Venecia Highway. Nais ko pong batiin yung mga silent subscriber natin kasi napansin ko, base na rin sa kwento ng mga namamasyal sa atin, sila ay mga silent viewers. Kung kayo po ay isa sa kanila, baka naman po pwedeng pa-comment naman po dyan ng maski simpleng lang, message or kahit na isang pagbati lang ng Happy New Year or kung gusto ninyong magpa-shoutout, ganyan po. Yung project pala natin kay Attorney Raj, tapos na po. Nakapag-install na rin po kami ng cages na pang 5,000. Ganon din po yung kanilang RTL na i-deliver na po natin. Sisikapin kong ma-interview. Sana pumayag si attorney. Kung hindi man si attorney ay si Sir Mike, yung kanyang husband. Pero sana matimingan natin kasi kadalasan nasa Australia din si Sir Mike. Parang every 3 months ata siya umuwi sa Pilipinas dahil sila ay isang chef sa isang malaking mining company. Once again po, binabati ko po kayo ng Happy New Year. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags. Happy New Year po at mabuhay po tayong lahat and God bless.